Sabi ko na nga ba't dito kita matatagpuan eh. Nakangiting sabi ng 6 na taong gulang na si Kaloy, ang kababata niya. Dali-dali itong tumabi ng upo sa kanya. Ba't sila ganon? Naiiyak niyang reklamo. Walang umaga na hindi lumilipad ang mga baso't palanggana namin. Puro na nga lang plastic ang gamit namin ngayon eh. Inakbayan siya ni Kaloy at pinisil-pisil nito ang kanyang balikat bago siya sinagot. Ang sabi ng mama, iba-iba raw magpakita ng pagmamahal ang bawat nilalang. Baka ganun lang maglambing ang mama at papa mo sa isa't isa. Napaupo siya ng matuwid buhat sa pagkakahilig sa balikat nito at pinaningkitan ito ng mga mata. We? Hindi nga? Sabi pa niya. Napangisi si Kaloy at napakamot-kamot ng ulo at nabisto niyang niloloko lang siya nito. Pero ito ang hindi biro. Paglaki natin aalagaan kitang mabuti gaya ng pag-aalaga ni Papa kay Mama. Ikaw ang magiging reyna ng pamamahay ko. Promise iyan ha? Tinaas ni Kaloy ang kanang kamay na animoy nanunumpa. Napangiti siya at humilig uli sa balikat nito. Mananatili sana silang ganoon habang pinagmamasdan ang pagdaan ng mga tao sa ibaba kung hindi sila nakarinig ng tawag na parang may sunog. Rona! Rona! Mag-aalas 7 na. May lilate ka na sa klase mo. Dali-dali silang tumayo nang magkahawak kamay at bumaba ng bubong. Inisip niya noon na si Kaloy na ang makakatuluyan niya. Iyon din ang inasahan ng mama niya at ng mga magulang ng kababata. Kaya nagulat silang lahat nang bigla na lang itong makipagtanan sa iba at wedding planner pa nila. Kagagraduate lang nila noon sa college. Regalo sana ng ama ni Kaloy na galing Saudi ang ingrandeng kasalang yon. Kaso nauwi sa wala. Kung ilang buwan din niyang pinagluksa yon, palagi sasabihin sa kanya ng mama niya, hindi lahat ng lalaki kagaya ni Kaloy or ng papa mo. Na sinasagot naman niya ng, wala nang matinong lalaki sa ngayon ma. Lahat ng matino kinuha na ni Lord. Natigil sa pagbabalik tanaw sa nakaraan si Rona nang may biglang tumawag sa pangalan niya. Architect Ramirez. Napatingin siya sa bandang pintuan. Nakatayo roon si Meg. Tila kanina pa may sinasabi sa kanya. Pinangunutan niya ito ng noo. Ni hindi man lang kumatok? May dumating din daw pong importanteng bibisita sina boss. Gusto raw nilang makilala niyo rin siya. Kayo yata talaga ang sadya eh. Medyo nauutal na paliwanag ni Meg. Pagkarinig sa sinabi nito, automatikong tumaas ang kilay niya. Sa ngayong buwisit na buwisit siya sa lahat ng tao, that's the last thing she wants to hear. Sige, susunod na ako. Nang hindi agad umalis ang babae, pinandilatan niya ito. I said I'll be there in a moment. Tila nagulat si Meg. Dahil doon nalito ito kung saan haharap. Kailangan pa niyang ituro ang labasan. Poor Meg. Hindi naman ito ang kinaiinisan niya. Ang totoo niyan, naimbyar na lang siya sa nasagap na balita. Sino ba naman ang matutuwa? Ang isa na naman niyang bubwit ay ikakasal na sa isa sa mga lalaking pinagpantsahan niya noon. Ba't ganon? Ano ba ang mayroon sa Isabella, Lee at Zaira na yon? Ba't sa kanila nahuhumaling ang mga Norwegians? Nakakaasar. Tiningnan muna niya ang sarili sa full-length mirror sa tabi ng mesa at inayos ang sarili. Pinagpag niya ang puting palda at inayos-ayos ang gusot. Dahil nakatube lang kinuha muna niya ang nakasabit na kulay itim na blazer sa clothes rack sa bandang likuran ng mesa niya bago lumabas. Maririnig sa buong hallway ang tunog ng kanyang sapatos. Sa nabubwisit siya eh. Pakialam nila sa pagdadabog niya? Iha, nakangiting bati ng kanyang ama na kilala sa buong opisina na Engineer Perez. Ito ang kanang kamay ni Dave Fernandez, ang tinatawag naman nilang boss. Rona, iha, masayang bati naman ng bossing nila. Umalis ito sa swivel chair at masuyo siyang hinila papunta sa visitors area ng opisina. Dahil nakapokus sa dalawang matanda, hindi niya agad napansin ang lalaki sa couch na biglang napatingin sa kanya paglapit niya. I'm glad na abutan ka pa namin bago ka makipag-meeting sa mga engineers sa construction site. There's somebody here we'd like you to meet. At dinala siya nito sa kinaroroonan ng bisita. Nang tumambad sa kanyang paningin ang naghihintay na lalaki, parang tumalon ang kanyang puso sa excitement. Shit! Another blonde guy?
Nakaramdam agad siya ng panlalamig at medyo humilab pa ang kanyang tiyan. Parang sinasabi ng kanyang katawan na mag-ingat siya dahil baka isa na naman itong paasa. Mr. Santillan, allow us to introduce to you our multi-awarded architect, Architect Rona Ramirez. Iha, meet Luke Santillan, the owner and CEO of Santillan Corporation. Siya ang nagmamay-ari ng bagong tayong private hospital sa lungsod ng Cebu. Remember the project that went to our rival company? At tumawa ang busing nila na tila bagang may naalalang nakakatuwa. Ang totoo niyan, halos sumabog ito noon sa galit nang matalo sila sa bidding. Ngingiti-ngiti lang sa tabi si Engineer Perez. Tumayo ang nasabing lalaki at nakipagkamay sa kanya. Tinitigan lang muna niya ang nakaunat nitong kamay bago iyon inabot. May diin sa pagpisil nito sa kanyang palad. At tila nakuryente siya sa simpleng gesture na yon. Automatikong nag-init pa ang kanyang katawan at naramdaman niyang bahagyang nag-apoy ang pisngi. Pero sinikap niyang huwag magpahalata. I never thought that you would be a woman. I saw your designs and they were really good kaya naisip ko agad na lalaki ang may gawa nun. Sexist. I don't like you already. Dahil nawindang sa sinabi nito, hindi niya agad napansin na wala itong accent kung Managalog. Oh, you speak perfect Tagalog. Gulat na puna ng papa niya. Na sinang-ayunan naman ng bossing nila. My dad's Filipino. Si mom lang ang Norwegian. Bullshit. Norwegian na naman? I'm allergic already. I like what you did with Mr. Peterson's hotel. It looks classic. It has character. I want to have something similar. Iyong pagpasok ng clients ay mararamdaman nila ang elegance ng place, but at the same time, naroon pa rin ang practicality. Hindi lang puro arte. What do you say to that, Rona? Nakangiting baling sa kanya ni Dave. Actually, Mr. Santillan has already offered his new hotel project to our company. Hindi na natin kailangang makipag-compete pa sa bidding. Excited namang pahayag ng papa niya. That was when I thought you were a guy. Sabat naman ng lalaki sa mahinang boses. Mabilis pa nitong pinasadahan ang hitsura niya na tila sinasize up ang kanyang pagkatao. Hindi niya uli nagustuhan iyon. Why, Mr. Santillan, are there things that a male architect can do that we, women architect, can't? Hamon niya agad rito. Napataas ng kilay ang lalaki. Although he appeared composed and cool, hindi nito naitago sa kanya ang pagkagulat. Halata kasi sa ekspresyon sa asol nitong mga mata. At hindi lang siya ang nabigla. Maging ang dalawang matanda sa tabi ay gulat na gulat din. Rona, saway ni Dave. Nawala ang ngiti nito sa labi. Nang makabawi ang lalaki, ngumiti ito sa kanya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong ngumiti ang kumag. If you were a guy, we wouldn't be discussing this. You wouldn't be too defensive. If I were a guy, you wouldn't have said what you said just now. Bueno, kung ganun naman pala ay hindi na ako kailangan dito. Mayroon naman kaming magagaling na lalaking architects dyan. Architect Ramirez! Ang boss Dave niya ulit. Iha. Saway naman ang papa niya sa mahinang boses. Napahalukip-kip siya at tumahimik. I'm sorry about this, Mr. Santillan. Perhaps Architect Ramirez is just stressed out. We participated in so many biddings lately and everybody's exhausted. I'm not stressed out. I just easily get mad when my being a woman is made an issue in my job. Kalmado niyang sabi at pinaningkitan ng mga mata ang bisita. Tumaas naman ng kamay ang kumag at hindi na nagsalita pa sa kanya. Tumagilid pa ito para harapin ang dalawang matanda na tila bagang inaalis na siya sa eksena. Lalo siyang nainis doon. Magpapakawala na naman sana siya nang manghang na salita ng senyasan siya ng ama na tumabi muna. Nagpa-excuse ito sa dalawa at dinala muna siya sa isang sulok para kausapin. I don't like to work with him pa. Arogante siya. This is a billion-dollar project. Anas ng kanyang ama. Hindi lang iisang hotel ang pinag-uusapan natin dito at hindi lang sa Pilipinas ito itatayo. Kung makukuha mo ang proyektong ito, you will surely make a name for yourself in the industry. Mag-isip-isip ka nga. I've already made a name for myself in the industry. Rona? Hindi na siya sumagot. Sa halip magalang siyang nagpaalam dito para bumalik na sa sariling opisina.
Timing naman ng paglabas niya. Nagkukumpulan ng mga bubwit niya sa mesa ni Zaira at inuurirat nila ang kumikinang nitong engagement ring. Lalo siyang nabwisit. Tumigil siya sa labas ng kanyang pintuan at tumingin sa mga staff niya. Tila naramdaman naman nila agad ang presensya niya kahit sa malayo dahil mabilis pa sa 4:00 na nagsibalik ang mga ito sa kanilang mesa. Pagdating sa opisina, tila sobra siyang napagod. Napasalampak siya agad sa executive chair sabay hilot-hilot sa noo. Pagbaba ng kanyang tingin ng nakangiting laruan ng mama niya, ang una niyang nakita sa mesa. Dinampot niya ang picture frame at hinipo-hipo. Everybody's having their happy endings, ma. Tayo lang ang bigo. Tila narinig naman niya ang sagot nito. When you start losing hope, anak, you'll end up like me, alone, till her last breath. Bigla niyang naibaba ang larawan ng may tumikhim sa bandang pintuan. Nakatayo na pala roon ang kinabubuistan niyang lalaki. We started off on the wrong foot in this project, my apologies. At dahan-dahan itong lumapit sa mesa niya. Pero habang naglalakad, palapit tumitingin-tingin ito sa paligid. I like your office. So cozy yet elegant. No wonder you can work well here. Pinola pa ako ng anak araw na to. If you came here to apologize, your apologies accepted. Now, I want to go back to work. Marami pa akong dapat tapusin, and I have a meeting in an hour. Tumingin ito sa kanya at numite. May kumislap na kung ano sa mga mata nito. Are you always this grumpy? I thought you came here to apologize. Tinaas ulit nito ang dalawang kamay at ningiting-ngiting umatras. Nang nasa pintuan ay nagsalute pa ito sa kanya bago tahimik na lumabas ng pintuan. Napahinga siya ng malalim nang mawala na ito ng tuluyan sa kanyang paningin. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi na ngayoy, mainit pa sa tindi ng emosyon na pinuka sa kanya ng lalaki. Napatingala siya sa itaas sabay bulong ng, Lord, not again, please.